Life After Prison, by Silence You. Kabanata 2871 hanggang 2880. Hinayla ni Baldwin ang kanyang mga labi ng kalansay sa ere matapos tamaan ng enerhiya ng espada ni Severin at umungol ng malakas. Severin. Ang pag-atake ni Severin ay nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala at pinuno siya ng walang kapantay na pakiramdam ng pagkataranta. Ito ay isang ganap na pagkatalo na hindi katulad ng kanilang huling paghaharap sa Eastern Sea, kung saan nagawa niyang pansamantalang madaig si Severin gamit ang kanyang kakaibang mga pamamaraan bago unti-unting natalo sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap. Sa kasalukuyan, siya ay naiwan ng lubos at ganap na walang kapangyarihan upang gumanti kay Severin. Puno ng isang walang kapantay na takot, pinakawalan ni Baldwin ang isang bigong ungol bago bumaling kay Xavier. Kailangan ko ang tulong mo, Xavier. Imposibleng harapin si Severin ng mag-isa. Malaking pagsisikap ang kinailangan para lamang makagawa ng clone, at kailangan niya itong pangalagaan anuman ang mangyari sa halip na hayaang talunin siya ni Severin. Sa makatuwid, ang tanging pag-asa niya ay ang intervention ni Xavier. Gayunpaman, sa kabila ng pakiusap ni Baldwin, tila abala si Xavier sa sarili niyang pakikipaglaban sa mga Menzi nang hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting pagkiling na tumulong kay Baldwin. Isinumpa niya si Xavier at agad na tumalikod upang tumakas. Dahil alam niyang wala siyang laban kay Severin, ang pagpapahaba ng laban ay hindi magbabago sa sitwasyon. Ito ay isang kapos-palad na bunga ng kanyang mahinang clone. Sinulyapan ni Severin ang pagtatangka ni Baldwin na tumakas at ngumisi. Sinusubukan mong tumakas, kailangan mo munang dumaan sa akin. Alam niya ang panganib ng pagpapakawala kay Baldwin. Kung ang kanyang tunay na anyo ay makakawala mula sa selyo nito, magdudulot ito ng kapahamakan para sa buong Blue Realm. Hindi sapat ang katangahan ni Severin para hayaan itong mangyari. Itinaas ni Severin ang kanyang kamay upang magsagawa ng selyo, at ang Green Emperor Pagoda ay agad na sumabog sa isang malakas na banal na liwanag. Tila tumigil ang nakapalibot na espasyo, at si Baldwin, nakakatakbo lang, ay biglang nakaramdam ng napakalaking bigat na pasan sa kanya. Nahirapan siyang gumalaw, at bumagal din ng malaki ang bilis. Nahirapan si Baldwin sa takot na makawala mula sa mga limitasyon sa espasyo, ngunit isang malalim na pakiramdam ng paparating na panganib ang agad na bumalot sa kanya sa pamamagitan ng isang nakakakilabot na sensasyon na gumapang sa kanyang gulugad at umabot sa kanyang mahalagang punto. Ngayon na, nag-utos si Severin, at ang Green Emperor Pagoda ay umugang sa ere upang hampasin ang likod ni Baldwin gamit ang walang kapantay na puwersa. Napasigaw si Baldwin sa matinding paghihirap. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig, at halos madurog ang kanyang kalansay. Nagsimula ring hamina ang kanyang puwersa ng buhay. Mabuti na lang at ang paglabas ng enerhiya mula sa pagtama ng Green Emperor Pagoda ay nag-alis ng pagwawalang kilos sa espasyo, na nagbigay daan kay Baldwin na makalaya ng walang pag-aalinlangan at maglaho sa kawalan. Pinili ni Severin na huwag habulin si Baldwin matapos umatras ang huli. Sa halip, itinoon niya ang kanyang atensyon sa ancestral land ng mga Menzi. Ang labanan sa pagitan ng matendang Menzi at ni Xavier ay tumindi, na nagdulot ng kaguluhan sa loob ng ilang milyang radius. Ang mismong tela ng espasyo ay nadurog sa ilalim ng puwersa ng kanilang pagbangga, na naglabas ng isang malakas na magma na nagbuga ng itim na usok sa lupain. Nang makita ang nanghihina na puwersa ng buhay ng matandang kasunod ng malubha at kapansin-pansing mga pisikal na pinsala, sinabi ni Severin na ang matandang iyon ay maaaring maharap sa isang hindi napapanahong pagkamatay anumang oras. Nang walang anumang aberya, mabilis na binalikan ni Severin ang Green Emperor Pagoda at nagiba sa isang guhit ng liwanag. Habang nakaunat ang kamao niya, tinutukan niya ng suntok si Xavier. Ang suntok ni Severin ay nagliwanag sa kalangitan, kumukuha ng enerhiya mula sa mga bituin sa itaas upang bumuo ng isang napakalaking suntok. Si Xavier, na nasangkot sa isang brutal na pakikipagbuno sa mga Laskan, ang kalahating immortal ng mga Menzi, ay sumigaw sa galit dahil sa matapang na pag-atake ng isang taong inakala niyang mas mababa sa kanya. Papatayin kita. Kasabay nito, itinaas ni Xavier ang kanyang kanang kamay at ginawa itong isang kuko upang maarang ang paparating na kamao. Ang banal na kapangyarihan ng Stellar Punch ay sumabog na parang bula ng dumampi, ngunit ang puwersang ginawa ni Xavier ay nagpatuloy sa bilis ng kidlat patungo kay Severin.
Dali-daling nagbabala si Laskan sa kabila ng kanyang paghina ng antas ng enerhiya. Mag-ingat ka. Ang ataking iyan ay naglalaman ng buong lakas ng Primordial Sacred Land. 3 kalahating immortal ang namatay sa East Plain. Ang iba pang malalaking pamilya ay labis na natatakot sa maaaring mangyari sa kanila, kaya naman nagdesisyon silang patibayin ang kanilang mga tahanan at paganahin ang ilang mga proteksyon na pormasayon. Nang salakayin ang mga Menzi kanina, nagpadala na si Laskan ng hudyat ng distress sa iba pang mga pamilya. Bagamat nananatiling nagtataka siya kung bakit hindi pa dumarating ang tulong, ang presensya ng Grundy Uno Sacred Land ay nagbigay sa kanya ng malaking pag-asa. Natunog ang mga alarm bell sa isipan ni Severin nang mapagtanto niyang napigilan ang kanyang stellar punch. Mabilis niyang inilagay ang Green Emperor Pagoda sa itaas ng kanyang ulo at ginamit ang mga kakayahang pangproteksyon nito. Matapos gumawa ng ilang hand seal, ang pagoda ay naglabas ng halos walang katapusang berdeng ilaw na bumuo ng isang kalasag sa paligid ng katawan ni Severin. Ang bakas ng palad ni Xavier ay malakas na bumagsak sa Green Emperor Pagoda, na nagpadala ng mga kislap. Pakiramdam ni Severin ay tinamaan ng bundok ang kanyang dibdib, hinihingal siya ngunit ligtas na rin sa panganib salamat sa proteksyon ng pagoda. Kumunat ang noo ni Xavier, at naglunsad siya ng isa pang pag-atake, sa pagkakataong ito ay ginamit ang nakakatakot na mga batas. Matapos patumbahin si Severin, sinamantala ni Xavier ang maikling sandali upang ilipat ang kanyang atensyon kay Laskan at magbigay ng isang malakas na sampal. Matapos makuha ang kapangyarihan ng 3 kalahating immortal, naabot ni Xavier ang yugto ng pagbabago na halos hindi na niya matatalo sa mga kalahating immortal. Sa pamamagitan ng isang pagkumpas ng kanyang kamay, tinawag niya ang isang hugis pamaypay na espiritual na kayamanan na nagpakawala ng sunod-sunod na mga dragon ng apoy upang lumunin ang malubhang na sugatan na si Laskan. Ang mga apoy, na puno ng kataas-taasang kapangyarihan at pinamamahalaan ng mga batas, ay tinakpan maging ang kawalan mismo. Sa loob ng ilang sandali, hindi na nakayanan ni Laskan ang pagsalakay at ang kanyang buong katawan ay nagdusa mula sa mga paso. Dahil sa kawalan ng pag-asa na nakaukit sa kanyang mukha, umungol si Laskan. Lalabanan kita hanggang dulo, Xavier. Naging isang guhit ng liwanag si Laskan at sumugod patungo kay Xavier, ngunit nang malapit na siyang makarating kay Xavier, ang kanyang katawan ay sumabog sa isang nagliliwanag na liwanag. Sa sandaling iyon, isang napakalaking puwersa ang tila naging dahilan ng pagdurog ng kanyang katawan, na nagtapos sa isang marahas at kulog na pagsabog. Ang pag-alingaw-ngaw ay sinamahan ng isang makinang na silaw ng liwanag na sandaling tila bomb-alot sa lahat. Ang kalawakan ay nawasak sa isang nakababahalang bilis sa loob ng ilang libong milyang radius, at isang nakakatakot na shockwave ang dumaloy na tumama sa katawan ni Xavier, na nagresulta sa isang maputlang kutis at dugo mula sa kanyang bibig. Ang pagkabigla ay nag-iwan kay Severin na bahagyang manhid, at tumakbo siya sa takot habang mabilis niyang inilagay ang Green Emperor Pagoda upang protektahan ang kanyang sarili mula sa epekto ng pagsira ni Laskan sa sarili. Ang kanyang mabilis na reaksyon ay napatunayang walang silbi habang siya ay tinangay ng biglaang pagsabog. Ang pagsisimula ng mga hindi pangkaraniwang penomeno, lalo na ang pag-ulan ng dugo, ay katangian ng mga kalahating immortal na kamatayan. Ang 9 na langit ay umugang ng may kulog, at ang mga patakaran ay tila gumuho habang ang kalawakan ay naging pira-piraso. Samantala, tila hindi naman gaanong nasaktan si Xavier kahit na siya ang pinakamalapit sa pagsabog. Lumabas siya mula sa usok at alikabok na may napakalakas na aura gaya ng dati, kahit na medyo lumalabo ang kanyang banal na liwanag at napunit ang kanyang mga damit. Ang mga makakakita sa kanya ay makakaramdam ng pagkasakal. Nanlumo si Severin. Alam niyang kahanga-hanga si Xavier, ngunit hindi niya inaasahan na ang lakas ni Xavier ay magiging ganito kalakas na kahit ang pagsira sa sarili ng isang kalahating immortal ay hindi makakasama sa kanya. Ang matayog na figure ni Xavier ay nakatayong hindi natitinag sa gitna ng dagok ng pagwasak sa sarili ni Laskan, katulad ng isang taong ang mga ugat ay mahigpit na kumapit sa lupa. Isang mayabang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, na parang kinutya ang kawalan ng kakayahan ni Laskan sa pagwasak sa sarili. Hahaha, kahit ang mga kalahating immortal ay walang kwenta sa kapangyarihan ko. Sabi ni Xavier na may kasamang mabaliw na tawa habang matamang sumusulyap kay Severin na may biglaang kislap ng lamig. Kung ang mga kalahating immortal ay mga mahihina lamang para sa kanya,
ang isang level 7 Supreme Paragon tulad ni Severin ay tiyak na kabilang sa mga pinakamahina sa kanila. Sa kanyang pananaw, dapat alam ng mahihina kung saan sila nakatayo, at ang makita ang katapangan ng isang mababang loob na mahina tulad ni Severin na atakihin siya ay lubos na nagudyok sa galit ni Xavier. Ang kanyang galit ay pinalakas ng matinding kasakiman habang nakikita niya ang Green Emperor pagoda sa itaas ng ulo ni Severin. Ang isang immortal na sandatang tulad niyan ay walang silbi sa kamay ng isang taong katulad mo. Tumawa si Xavier at sumulong ng may mapanirang kislap. Itinapon ni Xavier ang kanyang mga manggas at isang malabong liwanag ang agad na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang hitsura sa sandaling iyon ay maihahalin tulad sa isang sinaunang Diyos na lumalabas mula sa sinaunang kaguluhan, isang tanawin na magtataka sa sino mang makakakita sa kanya. Nang mapansin ni Severin ang mapagimbot na tingin ni Xavier, agad niyang naramdaman na may nangyayaring problema. Walang anuman, inilagay niya ang Oculus Blade sa isang depensibong posisyon at kumuha ng depensibong tindig. Kasabay nito, may masamang kutob din si Severin tungkol sa buong sitwasyon. Gumawa si Laskin ng sariling pagsira sa pagtatangkang patayin si Xavier, ngunit ang pagsisikap na iyon ay napatunayang walang saysay. Nadama ni Severin na halos walang sino man ang magiging sapat na malakas upang iligtas siya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Bigla na lamang, 4 na figure na nagpapakita ng isang nakakatakot na kalahating immortal na aura ang pumutol sa tela ng kalawakan at lumitaw sa harap nila. Sa pangunguna ng isang matandang lalaki na may uban na buhok na nagpapakita ng aura ng edad at karanasan, lumipad sila sa larangan ng digmaan at matalim na sumulyap sa pagkawasak na dulot sa mga Menzies. Sumiklab ang balak na pumatay ng matanda habang tinitigan niya si Xavier ng may galit. Laskan. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ng matanda sa galit habang ang kanyang tingin ay nanatili sa mga labi ng pagkawasak ni Laskan sa sarili. Ang iba pang 3 ay nanatiling tahimik. Halos tinakpan na ng kanilang mga aura ang kawalan at bumagsak kay Xavier. Agad na nagmakaawa sa kanila ang mga nakaligtas na Menzies nang masaksihan ang pagdating ng matandang lalaki na may puting buhok at ang kanyang mga kasama. Holber, dapat mong makuha ang hustisya para sa mga Menzie. Nagmamakaawa ang isa sa kanila na may halong kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang kalahating immortal ng aming pamilya ay namatay matapos salakayin ng halimaw na ito. Ang aming libu-libong taong pamana ay nawasak na ngayon, at libu-libo sa aming mga disipulo ang namatay sa labanan. Nagmamakaawa si Hepman, ang pinuno ng mga Menzie, habang nakaturo kay Xavier na nakatayo ng mayabang at nakakuyom ang mga kamay sa likuran. Ang 4 na taong dumating ay walang iba kundi ang mga kalahating immortal na ancestor ng iba pang mga pamilya ng East Plain. Nagpadala si Laskan ng senyales ng panganib ng ipatupad ng mga Menzie ang kanilang depensibong porma sayon, ngunit ang mga kalahating immortal na iyon ay dumating ng huli na. Pagdating sa larangan ng digmaan, nagpalitan si Holber ng maikling pagtango bilang pagkilala sa mga kinatawan ng Grundy Uno Sacred Land bago sumulyap ng mataman kay Xavier. Ang kanyang boses ay may bahid ng galit at awtoridad habang nagbibigay siya ng nakakakilabot na ultimatum. Maaari kong ikonsidere na iligtas ang iyong buhay kung tatalikuran mo ang iyong natamo at pamumunuan ang iyong mga tagasunod na umatras mula sa East Plain. Bilang tugon, humagalpak ng tawa si Xavier. Dahil na perpekto na ang kanyang landas at umabot na sa yugto ng pagbabago ang kanyang naabot, nasa bingit na siya ng immortalidad. Dahil sa kanyang lakas, halos hindi siya matatalo sa mga kapantay niya, at kaya rin niyang pumatay ng mga kalahating immortal. Paano mo ako nagagawang pagsabihan ng mga kalokohan na yan? Ngumisi si Xavier habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang diwa ng pakikipaglaban. Malapit na siyang mawalan ng katinoan matapos mabaliw sa pang-akit ng immortalidad. Sa mga mata ni Xavier, ang mga kalahating immortal na ancestor ng mga pangunahing pamilya sa East Plain ay walang iba kundi pagkain lamang para sa kanyang layunin, at determinado siyang huwag sayangin ang pagkakataong iyon. Kasunod ng mapang-uyam na tugon na iyon, pinakawalan ni Xavier ang isang malawak na itim na palad patungo kay Holber. Matigas pa rin ang ulo, naiintindihan ko. Umungol si Holber, inilabas ang buong lawak ng kanyang kapangyarihan bilang isang kalahating immortal. Kasabay nito, ang 3 kalahating immortal ay naglabas ng kanilang mga protective divine weapon at binalot ang kanilang mga sarili ng isang pananggalang na kalasag habang sumusugod sila patungo kay Xavier.
Dumagundong ang mga pagsabog sa kalangitan, at ang mga umaalingaw-ngaw na alingaw-ngaw ay umalingaw-ngaw sa himpapawid habang ang mga shockwave ay dumaloy sa espasyo sa loob ng 1,000 milyang radius. Si Holber, na nanguna sa pagsalakay, ay nagwawagayway ng isang lilang sibat. Ang malamig nitong liwanag ay kumikinang na may mga nakakatakot na panuntunan. Isang ulos lamang ang kailangan upang tumagos sa kawalan, na naging sanhi ng pagbabago kahit sa lupa at kalangitan. Ang natitirang 3 kalahating immortal, na kasing lakas ni Holber, ay ginamit ang kanilang mga malalakas na armas ng may matinding determinasyon. Nalungkot at nagalit sa sapilitang pagsira ni Laskin sa kamay ni Xavier, nagpakawala sila ng sunod-sunod na pag-atake laban sa kanya. Pinag-isa ng kanilang ibinahaging pamana bilang mga dating nasasakupan ng Green Emperor, nagkimkim sila ng matinding puot kay Xavier at walang itinanggi sa kanilang pagsalakay. Ang mga alon na resulta ng labanan sa pagitan ng mga kalahating immortal ay kumalat sa buong East Plain, na nag-iwan sa lahat ng pakiramdam ng takot. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Severin na hindi siya sapat ang lakas para tumulong sa larangang iyon, kaya agad niyang napagpasyahan na ituon ang kanyang mga pagsisikap sa pagtulong kay Carson at sa iba pa sa pagpapadala sa mga natitirang cultivator ng Primordial Sacred Land. Samantala, sa Midland, bumalik si Baldwin sa mga hangganan ng Primordial Sacred Land na magulo. Malungkot ang kanyang ekspresyon, at pagdating niya, nakasalubong niya si Gren na nakatalaga sa pasukan ng sekta. Bagamat pinangunahan ni Xavier at Baldwin ang pagsalakay sa East Plain, malaki ang utang na loob nito sa tauhan mula sa Primordial Sacred Land. Si Gren, na nagbabantay sa pasukan ng Sacred Land, ay naglalayong pangalagaan ang kanilang kuta at maiwasan ang pagkawala ng kanilang teritoryo. Nais niyang magdala ng mga karagdagang tauhan upang tumulong sa pagsalakay sa East Plain, ngunit ang pagkamatay ni Nahora at Seren, na siyang pinuno ng Wicked Tribe, ay nag-iwan kay Gren bilang ang tanging natitirang makapangyarihang hukbo sa dalawang pangunahing masasamang Sacred Land. Ang iba pang mga Supreme Paragon mula sa dalawang Sacred Land ay alinman sa hindi umabot sa Level 9 Supreme Paragon, o nagkaroon ng tungkulin sa pagbabantay sa base camp ng Season at Las Bonercat. Kung hindi sila makakagawa ng mga kopya ng kanilang sarili, hindi nila mailalan ang oras at atensyon sa ibang mga bagay. Ang duguan at sugatang kalagayan ni Baldwin ay ikinagulat ni Gren, na dali-daling lumapit sa kanya ng may pag-aalala. Anong nangyari? Nagtanong siya ng mapilit. Ginamit ng Molditang Severin na iyon ang kanyang immortal na sandata para supulan ako. Naiinis na sagot ni Gren. Mabilis na naunawaan ang bigat ng sitwasyon, at nagtanong pa. Kumusta ang sitwasyon sa East Plain ngayon? Nagtanong siya. Nang umalis ako, si Xavier ang may kalamangan laban sa mga kalahating immortal ng mga Menzi, na sa huli ay kinailangang gumawa ng paraan para sirain ang sarili. Malungkot na inamin ni Baldwin. Nararamdaman niya ang pagkawasak ng sarili kahit na tumatakas siya sa kawalan. Sandali na gamaan ang loob ni Gren nang marinig ang kanilang tagumpay sa East Plain, dahil inaasahan niyang makakatanggap siya ng ilang benepisyo pagkatapos ng pagsalakay. Gayunpaman, panandalian lamang ang kanyang tuwa dahil ang biglaang pagbabago sa atmosfera ay tila nagpapahiwatig ng isang krisis. Sa isang iglap, dumilim ang langit at natipon ang mga nakakatakot na ulap sa itaas. Isang kakilakilabot na aura ang lumabas mula sa direksyon ng East Plain, at ang mismong espasyo sa kanilang paligid ay tila ng inag. Mukhang hindi maganda ito. Nanlaki ang mga mata ni Gren sa takot. Naramdaman niya ang presensya ng ilang kalahating immortal na nakikibahagi sa isang magulong labanan, at kitang-kita na nakasagupan ni Xavier ang ilang mabibigat na kalaban. Namula ang kanyang mukha nang tumayo siya at sinabi kay Baldwin. Kailangan kitang abalahin para makapagbantay dito. Kailangan kong tulungan si Xavier. Nakatali na si Gren sa kapalaran ng Primordial Sacred Land, at hindi niya kayang masaksihan ang pagkatalo ni Xavier dahil alam niyang magiging kakilakilabot ang mga kahihinatnan nito. Dahil naranasan na niya ang galit ng Grundy Uno Sacred Land, ng mga barbaro ng North Sea, at ng mga tao sa Great Flare, ang pagkatalo ni Xavier ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanilang mga plano. Dahil 4 na kalahating immortal mula sa East Plain ang napatay, tiyak na gugustuhin ng mga natitirang pamilya na humingi ng paghihiganti. Kahit ang lakas ni Xavier ay maaaring manghina laban sa posibilidad na makalaban ang 4 na kalahating immortal. Matapos isaalang-alang ang lahat ng iyon, pinunit ni Gren ang espasyo sa paligid niya at naglaho sa isang espasyong daanan.
Matigas na tinitigan ni Baldwin ang nawawalang figure ni Gren nang may walang pakialam ngunit puno ng kasakiman na ekspresyon. Kailangan ko lang ng isa pang kalahating immortal. Pagkatapos ay masisira ko na ang selyo at mapapalaya ang aking tunay na katawan upang makamit ang posisyon ng Panginoon ng Kaharian. Hindi man lang nakakuha ng kahit kaunting piraso si Baldwin noong naglalakbay siya kasama si Xavier para sakupin ang East Plain dahil nilamon na ni Xavier ang lahat ng mga kalahating immortal na iyon. Noong una, gusto niyang manipulahin si Xavier para hayaan siyang kainin ang isang kalahating immortal, para magkaroon siya ng pagkakataong basagin ang selyo at palayain ang kanyang tunay na anyo habang nagpapatuloy pa rin ang tunggalian sa East Plain. Sa kasamaang palad, nakakadismaya ang kinalabasan, kung tutuusin. Matapos iurong ang tingin, dinilaan ni Baldwin ang kanyang mga labi at mamulong ng mahina. Kung hindi ko ito makukuha, sisiguraduhin kong walang makakakuha nito. Sa itaas ng mga guho ng ancestral land ng mga Menzi, si Xavier at ang apat na kalahating immortal ay patuloy na nakikipaglaban. Ang kanilang matatayog na aura ay nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng direksyon, at ang espasyo sa loob ng ilang daang milya ay nawasak ng marahas na shockwave kasunod ng kanilang labanan. Si Severin at ang iba pa, matapos makitungo sa mga nagsasagawa ng Primordial Sacred Land, ay hindi nakakilos bilang resulta. Ang Grundy Uno Sacred Land ay may sapat na tauhan nang sila ay maglakbay patungong East Plain, ngunit ang kanilang pinakamalakas na kalahating immortal, si Adrian, ay wala sa kanila. Siya ay nasugatan pa rin kasunod ng labanan sa Eastern Sea, at hindi matalino na ilagay siya sa panganib. Total, siya ang angkla ng dagat sa Grundy Uno Sacred Land, isang figure na may banal na kahalagahan. Ang Sacred Land ay mahihirapan na magpaliwanag sa kanilang mga disipulo kung may anumang aksidenteng mangyari. Tumangala si Severin sa mga kislap ng banal na liwanag sa kalangitan at sa marahas na pagsabog na dulot ng pagbangga ng hindi mabilang na mga batas. Ang tanawin kay Xavier na nakikipaglaban sa apat na kalaban ay nag-iwan kay Severin na puno ng pagkamangha at pagkamangha. Sa tabi niya, napalunok si Carcel ng may kaba at mamulong. Parang itinago ni Xavier ang kanyang mga baraha sa kanyang dibdib. Hindi ko akalain na mas malakas siya kaysa sa atin. Ang walang kapantay na husay ni Xavier sa mga kalahating immortal ay bumuo ng uri ng kapangyarihang bihirang makita sa kasaysayan ng buong Blue Realm. Maging si Wallet, isang dalubhasa sa swordsmanship, ay nakaramdam ng matinding takot kay Xavier dahil tila napigilan ang sarili niyang sword will. Palihim na umalis si Severin dala ang Green Emperor Pagoda na may layuning tulungan si Holber at ang iba pa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, napansin ng kanyang mga pandama ang isang malawak na pag-agos ng masamang enerhiya na papalapit. Di nagtagal, nakita niya si Gren na lumalabas mula sa kawalan at sumali sa labanan. Karaniwang nasa pinakamatinding pag-alit ang mga kalaban kapag nagkikita sila, at si Severin ay nagkimkim ng malalim na puot kay Gren. Itinaas niya ang Oculus Blade ng walang pag-aalinlangan at sumugod nang makita niyang sumulpat si Gren. Sa isang iglap, isang kislap ng sword wheel ang sumabog mula sa katawan ni Severin. Ang kanyang banal na espada ay malamig na kumikinang habang pinakawalan niya ang isang malakas na hiwa, at isang sinag ng espada na hugis gasuklay ang agad na sumulpat. Nagsimula sa maliit na sukat na mga siyam na talampakan, ang sinag ay mabilis na lumawak habang sumusulong, na bumubuo ng isang hiwal na kulay bahaghari na ilang milya ang haba na maririnig sa kawalan. Ang pangunahing layunin ni Gren doon ay suportahan si Xavier. Mabilis siyang tumugon sa paparating na atake at pinakawalan ang kanyang ganap na kalahating immortal na nakamit. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamao, na naglabas ng isang nakasisilaw na liwanag na kamukha ng araw. Narinig ang pagtama ng magbanggaan ang mga sandata ni Severin at Gren upang makagawa ng isang maliwanag na sumikat sa lahat ng direksyon. Ang siksik na liwanag ng espada ay nagkalat pababa na parang mga patak ng ulan, na pumipilipot sa nakapalibot na espasyo at nagdulot ng isang umuungal na hangin. Habang nagpapatuloy ang labanan, lalong nag-alala si Gren. Isa lamang siyang level 6 Supreme Paragon noong nasa Eastern Sea kami. Paano siya nakagawa ng ganito kabiles na tagumpay? Para bang nakakain siya ng isang uri ng celestial peel. Maayos ngunit tumpak ang mga galaw ni Severin. Ang kapangyarihan ng mga patakaran ang nagbigay sa kanya ng lakas, at siya ang naghiwa ng may lakas na kahit ang paligid ng kanyang hinlalaki ay nagsimulang sumakit. Si Gren ay isang kakilakilabot na semi-immortal,
habang si Severin ay hindi isang ordinaryong level 7 Supreme Paragon. Walang duda na nagulat si Gren, ngunit alam niya na ang pagiging abala sa isang mabangis na labanan ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa kanyang kalaban. Hindi nag-aksaya ng oras sa pagpapakalma sa kanyang emosyon, hinawakan ni Gren ang baton sa kanyang kamay at pinigilan ang nakapalibot na kawalan. Gusto niyang pigilan si Severin anuman ang mangyari. Sa iglap na iyon, hinabi ni Severin ang ilang dosenang mga sinag ng espada ng mahinuha niya na ginagawa ni Gren ang lahat ng makakaya sa kanilang labanan. Kasabay nito, ang Green Emperor Pagoda sa itaas ng kanyang ulo ay namulaklak ng liwanag bago agad na nawala sa kawalan. Taglay ang walang kapantay na kapangyarihan na walang kapantay, ang pagoda ay tumama sa dibdib ni Gren na may bigat ng isang bundok. Ilang tadyang ni Gren ang nabali, at ang kanyang dibdib ay bumagsak din. Masyadong malakas ang impact para kay Gren, na samuka ng dugo habang unti-unting hamina ang kanyang aura. Naisip sana ni Carson na tulungan si Severin, ngunit naiwan siyang nakanganga nang makita niyang sinipa ni Severin si Gren ng malakas kaya't samuka ito ng dugo. Walang awa siya, bulong ni Carson. Ang pagdulot ng matinding pinsala sa isang kalahating immortal na may antas ng pagkamit lamang ng isang level 7 Supreme Paragon ay malamang na isang walang kapantay na gawa sa buong Blue Realm. Si Wallet, na isang pambihirang swordsmanship, ay nakaramdam ng tuwa at ginhawa nang masaksihan niya ang kahusayan ni Severin. Balak sana niyang sumulong at tumulong, ngunit tila nasa kamay na ni Severin ang laban. Gamit ang Oculus Blade at ang Green Emperor Pagoda na tumatakip sa kalangitan sa itaas ng kanyang ulo, ang banal na liwanag ay sumilay mula sa katawan ni Severin na parang isang tunay na immortal na bumababa mula sa itaas. Ang bawat hiwa ng kanyang matalas na sinag ng espada ay nagtulak kay Gren na umatras. Si Gren ay nasa kawalan simula pa noong nagsimula ang labanan, at hindi nagtagal ay napuno siya ng dugo at mga sugat. Hindi na niya kamukha ang kanyang dating sarili. Matinding sumulyap siya kay Severin at sumigaw. Makukuha rin kita balang araw. Alam ni Gren na ang pagpapatuloy ng laban ay walang maitutulong sa kanya, dahil si Severin ay may hawak na mga immortal na sandata na halos walang kapantay. Agad na nagdesisyon si Gren na tumakas at naglaho sa kawalan. Nakaramdam si Severin ng kawalan ng kapangyarihan habang pinapanood niya si Gren na tumatakas. Bulong niya ng may pag-aatubili. Masyado pa rin akong mahina. Kaya ko na sana siyang patayin ngayon kung isa akong kalahating immortal. Nagpasya si Severin na hayaan na lang si Gren na umalis, dahil ang malubhang pinsalang natamo ni Gren ay hindi nakatulong kay Xavier. Pagkalipas ng ilang sandali, kinalma ni Severin ang sarili at dahan-dahang bumaba pabalik sa kinaroroonan ni Carson at ng iba pa. Samantala, sa wakas ay narating na ni Gren ang Midland mula sa East Plain matapos makatakas sa kawalan at makadaan ng ilang libong milya sa isang espasyo. Bago pa man siya makahinga ng maluwag, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugad at nakaramdam ng panganib. Nang malapit na niyang punatin ang kawalan at muling makatakas, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Saan ka sa tingin mo pupunta? Isang pagbabago-bago sa kawalan ang sinundan ng isang pagdagsa ng masamang enerhiya. Lumitaw ang figure ni Baldwin sa kanyang harapan, at ang sakam na tingin nito ay nagpaalarma kay Gren. Gusto na sana niyang magtanong kung ano ang problema, naramdaman niya ang kanyang diwa, dugo, at puwersa ng buhay na walang tigil na umaagos palabas sa kanya. Ang mas malala pa, lahat ng ito ay dumadaloy patungo kay Baldwin. Anong nangyayari? Anong ginagawa mo, Baldwin? Humingi ng sagot si Gren. Si Baldwin, na nakatago pa rin sa malademonyong aura, ay napangisi. Anong ginagawa ko? Aba, nilalamon ko ang puwersa ng buhay mo para magamit ko ang asensya at dugo mo para mabuksan ang selyo at mailabas ang tunay kong anyo. Sa sagot ni Baldwin, ang kakilakilabot na masamang enerhiya sa paligid niya ay bumihag kay Gren na parang gangrene, at agad siyang kinakalawang. Hindi hahayaan ni Gren na mabihag ng walang laban. Pumiglas siya ng husto, at binalak niyang gamitin ang Rules of Celestial Demon upang durugan at paghiwalayin ang kanyang Solar Spirit. Sa ganoong paraan, hahayaan niyang makatakas ang kanyang kaluluwa. Bilang isang kalahating immortal na cultivator, pinatibay niya ang kanyang kaluluwa sa isang perpektong Solar Spirit, at pinino rin niya ng husto ang kanyang mana. Kung determinado siyang makatakas, kahit si Xavier ay hindi siya mapipigilan. Sa kasamaang palad,
Ang mga pagtatangka ni Gren na pakilyusan ang kanyang mana upang paghiwalayin ang kanyang solar spirit mula sa kanyang katawan ay nawalan ng saysay, dahil natuklasan niya na ang rules of Celestial Demon ay hindi epektibo sa ilang kakaibang dahilan. Ang mas nakakagulat, ang malawak na mana ng kanyang kalahating immortal na nakamit ay tila dumadaloy ng walang hadlang patungo kay Baldwin. Nararamdaman niya ng malinaw na ang kanyang apoy ng buhay ay lalong lumalabo, tulad ng isang kandila sa hangin na maaaring mamatay anumang oras. Pagkatapos, napagtanto niya na ang mga panuntunan ng Celestial Demon ay isang masalimuot na patibong. Ang sinasabing mana ng mga kasanayan mula sa isang dating Diablo at ang landas na ipinangako nito upang maging isang immortal ay pawang mga kasinungalingan. Habang malapit nang huminga si Gren, bigla niyang naalala ang isang magandang umaga nang dumating si Baldwin noong siya ay nasa isang liblib na lugar sa loob ng Darkness Sacred Land. Sa pagbabalik-tanaw, nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali sa pamamagitan ng paghahanap ng pagkakataong maging isang immortal mula kay Baldwin. Sa paningin ni Baldwin, na siyang clone ng Anstora, silang lahat ay mga payaso at isang paraan upang makamit ang isang layunin. Nahulog din si Gren sa parehong patibong, at gayon din si Hora. Maging si Xavier, na desperadong nakikipaglaban pa rin sa East Plane upang matupad ang kanyang mga pangarap na maging isang immortal, ay naloko na rin mula pa sa simula. Sa pagbabalik-tanaw sa mga kaisipang iyon, natawa si Gren ng baliw habang malapit na siyang mawala sa mundo. Sinabi niya sa isang tono na nagpapahiya sa sarili. Hahaha, napakasama ng plano mong ito, Anstora. Sinakal mo kaming lahat dahil sa aming mga katangahan. Gusto ko pa ng higit, pero ngayon nawala na ang lahat sa akin. At para saan? Kasunod ng hinanakit at malungkot na monologo ni Gren, ang kanyang katawan ay naging abo at tuluyang naglaho sa ibabaw ng lupa. Ang pagkamatay ng isang kalahating immortal ay nagdulot ng mga eksena ng paghihirap mula sa kalangitan, gaya ng dati. Maaliwalas ang langit sa Midland noong una, ngunit biglang nagbago ang panahon. Natakpan ng maitim na ulap ang halos buong Blue Realm, at ang dagandong ng kulog ay nagdulot ng ulan ng dugo. Para bang nagluksa ang langit at lupa, at lahat ng nasa loob ng Blue Realm ay tumangala sa kalangitan upang masaksihan ang palabas. Ang mga pangunahing Sacred Land sa Midland na pinakamalapit sa punong himpilan ng Primordial Sacred Land ay umalangaw sa mga daldalan ng kanilang mga disipulo. Sa Floating Light Sacred Land, si Shurva, ang kanilang kalahating immortal noong panahong iyon, ay sumulyap sa kalangitan at nakita na ang pagkamatay ng isa pang kalahating immortal ay nadagdag sa lumalaking bilang ng mga namamatay na kalahating immortal sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso, at iniwas niya ang kanyang tingin bago humagulgol. Kahit ang mga makapangyarihang semi-immortal ay sunod-sunod na namamatay. Natatakot ako na hindi natin maiiwasan ang sakuna na ito. Ang Floating Light Sacred Land ay hindi kasing lakas ng Grundy Uno Sacred Land o ng mga Primordial Sacred Land. Si Shurva ay kalahating immortal lamang sa loob ng ilang libong taon, kaya medyo bata pa siya kumpara sa ibang mga kalahating immortal. Ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga kalahating immortal ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa at pag-aalala sa maaaring mangyari. Kasabay nito, sa Jade Pond Sacred Land sa kabilang panig, itinaas ng kanilang pinuno noon ang kanyang ulo at tumitig sa langit. Ang tanawin ng mga kulog at malalakas na bagyo ay nagtulak sa kanya na bumuntong hininga ng malalim. Nabubuhay tayo sa panahon ng kaguluhan. 100 taon na ang nakalilipas, bumagsak ang dating pinuno ng Jade Pond Sacred Land dahil matapos sumama sa Old Waco sa Starry Sky Battlefield. Bilang resulta, ang katayuan ng Jade Pond Sacred Land ay palaging nakataya. Sila ang itinuturing na pinakamahinang Sacred Land sa buong Blue Realm. Ang kanilang kalahating immortal ay matanda na, at maaari lamang mabuhay sa pamamagitan ng pananatili sa loob ng bahay. Ang pagpilit sa kanya na lumaban ay malamang na magpapabilis lamang sa kanyang pagkamatay. Maging sa Midland, East Plain, Great Flare, North Sea, West Region, o saan paman, napansin ng mga kalahating immortal sa lahat ng pangunahing Sacred Land ang kakaibang kababalaghan kasunod ng pagkamatay ni Gren. Marami sa kanila ang natakot ng walang kabuluhan at inutusan ang kanilang mga disipulo na manatili sa Sacred Land upang magnilay-nilay. Ipinagbabawal ang pag-alis sa Sacred Land maliban kung talagang kinakailangan. Matapos masipsap ang dugo at asensya ni Gren, lumitaw ang mga siksik at kakaibang disenyo sa mukha ni Baldwin.
Ang mga disenyong iyon ay tila may malalim na kahulugan, at isang mahinang itim na liwanag ang lumabas mula sa mga disenyo, na naging dahilan upang agad na maglaho ang figure ni Baldwin. Hindi nagtagal, lumitaw si Baldwin sa dulong bahagi ng hangganan ng dagat sa isang malawak at kahanga-hangang pilapil. Habang paakyat siya sa hagdan, nag-iwan siya ng mga bakas ng paa sa ibabaw ng mga hagdan na bato. Ang higanting porma sayon sa itaas ng kanyang ulo, na nabuo ng hindi mabilang na mga patakaran, ay tila lumabo habang siya ay patuloy na sumusulong. Sa wakas, nang marating ang tuktok ng pilapil, biglang ibinuka ni Baldwin ang kanyang mga braso at hinayaan ang isang malaking dami ng itim na liwanag na lumabas mula sa kanyang katawan. Sa loob ng hangganang dagat ay naroon ang isang mundong nahawahan ng masamang enerhiya, na makikita sa manipis na kadiliman ng lupa nito. Ang lugar na iyon, na malapit sa gilid ng mundo, ay puno ng hindi mabilang na magulong enerhiya kasama ang Nine Heavens Gale. Ang banal na kulog ay paminsan-minsang dumadagandong, kasama ang nakakatakot na puwersa nito na pumupunit sa malatinta na kalangitan at nagdudulot ng kaguluhan sa lupain. Walang buhay na nilalang ang mabubuhay sa malawak na kalawakan na iyon, na sumasaklaw ng 10,000 milya. Tanging mga kalansay lamang ang matatagpuan doon. Sa sandaling iyon, isang malupit at paos na tawa ang umalangaw-ngaw sa buong mundo. Ha 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 ha. Matagal mo akong tinatakan, Green Emperor, pero walang tatak na nagtatagal. Di nagtagal, nabuhay ang parang tinte ng mga nakausling enerhiya ng demonyo at nagtagpo upang bumuo ng isang higanteng kalansay na may taas na 10,000 talampakan. Ang kalansay ay hindi itim sa halip ay puti, at nagmumula rito ang nakakatakot na paghahari ng pagkawasak. Hindi mabilang na banal na liwanag ang nagbago sa mga kadena ng kaayusan, na nakapalibot sa figure habang ang kanyang umaalon na aura ay nagdulot ng pagbabago sa mundo. Pagkaraan ng ilang panahon, ang higanteng figure ay mabilis na lumiit sa laki at sa huli ay naging isang anyong kasing laki ng tao. Ito ay isang bagong katawan na labis niyang ikinatuwa. Itinaas niya ang kanyang kamay, bahagyang ikinumpas ito at inilabas ang hindi mabilang na mga kalansay mula sa itim na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Kabilang sa mga kalansay na iyon ay mga dragon, mababanggas na hayop, at mga tao. Walang pagbubukod, ang aura na inilalabas ng mga kalansay na ito ay kapareho ng sa mga kalahating immortal na cultivator. Mabilis silang lumipad sa katawan ng Anstora, na nagpahusay sa kanyang aura sa mas mataas na antas. Nang makumplito iyon, tiningnan ng Anstora ang selyo na nagkulong sa kanya sa loob ng ilang panahon. Isang baliw na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi habang sinasabi niya ito. Green Emperor, Severin, sa wakas ay nakalaya na ako. Humakbang siya sa kawalan at gumawa ng isang kilos, na nagudyok sa panlabas na clone na si Baldwin na magbagong anyo at maging isang itim na ambon na tumagos sa mga patakaran ng buong mundo at sumanib sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang aura na nagmumula sa katawan ng Anstora ay patuloy na pumailan lang, tumatawid sa hangganan ng kalahating immortalidad at sa wakas ay naabot ang tunay na immortalidad. Niluwagan niya ang kanyang leeg at tumitig sa mga patakaran ng langit at lupa sa harap niya ng may ngiti. Sa isang pag-iisip lamang, nasaksihan niya ang itim na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa na mabilis na nawawalan ng kulay, na naging malakas na itim na enerhiya na dumaloy pabalik sa kanyang katawan. Nakabalot sa hindi mabilang na hibla ng masamang enerhiyang iyon, ang Anstora ay nagsimulang sumulong. Bilang isang tunay na immortal ay sa wakas ay ginawa siyang hindi tinatablan ng selyo na nagkulong sa kanya. Kahit na ang mga patakaran ng langit at lupa ay maghangad na gapyusan siya, hindi pa rin nila kayang tapatan ang nakakatakot na kapangyarihan ng Anstora. Tulad ng isang demonyong Diyos na lumalabas mula sa kailaliman ng kaguluhan, lumakad siya lampas sa hangganan na nabuo ng mga patakaran ng langit at lupa hanggang sa wakas ay tumuntong siya sa pilapil at sa dagat. Ang pilapil, na nabahiran ng itim na enerhiya ng Anstora, ay mabilis na gumuho, habang ang mga asol na dagat sa unahan ay agad ding nagbago ng kulay. Nang sa wakas ay makatakas sa hola, iniunat ng Anstora ang kanyang mga braso at nilalanghap ang sariwang hangin ng mundo sa labas. Nagpakasasa siya sa isang monologo. Ang Golden Age. Ang Celestial Domain ay nawasak sa loob ng maraming taon, at nasakop ko na ang Demonic Domain. Wala nang mas mainam na oras kaysa ngayon para angkinan ko ang Blue Realm. Habang lumalakas ang simoy ng dagat at humahampas ang mga alon,
Ang espiritual na dagat sa harap niya ay biglang naging itim na parang tinta. Ang masigla nitong diwa ay naglaho. Isang malakas na masamang enerhiya ang pumuno sa hangin, nagdulot ng malalakas na hangin at nagpakawala ng ulan. Gayunpaman, ang ulan ay hindi ordinaryong ulan. Ito ay madilim, mabaho, at nadungisan ng polusyon. Sa isang iglap, lahat ng buhay sa loob ng dagat ay namatay. Nakamit ng Anstora ang kapangyarihan ng isang tunay na immortal nang makatakas sa kanyang pagkakakulong, kahit na ilang sandali lamang ang nakalipas ay umakyat ito. Ang mga tunay na immortal, mga nilalang na may purong enerhiya ng araw na ipinanganak mula sa kawalan, ay maaaring sumilip sa ilog ng panahon at gamitin ang mga patakaran ng langit at lupa upang palakasin ang kanilang sarili. Kahit isang patak lamang ng kanilang dugo ay maaaring manatiling hindi masisira sa loob ng maraming panahon. Ang kanilang pinakamaliit na emosyon ay maaaring maging sanhi ng pagbabago ng kulay ng langit at lupa at magdulot ng napakaraming pangitain. Matapos masipsap ang mga alaala ng kanyang clone, natuklasan ng Anstora na isang inapo ng Green Emperor ang lumitaw sa Blue Realm, at si Xavier ay kasalukuyang nakikipaglaban sa East Plane. Kumikinang ang kanyang mga mata sa malamig na tindi habang bumubulong. Si Xavier ay isa lamang maliit na alikabok na naghahangad na maging bundok. Kalokohan. Ang tunay na anyo ng Anstora ay nakawala na mula sa selyo, at ang isang kalahating immortal na tulad ni Xavier ay parang larong pambata para sa kanya. Gayunpaman, si Severin ang tunay na nag-aalala sa kanya. Taglay ang kayamanan ng dating Green Emperor, si Severin ay lubos na may talento at umunlad ng walang kapantay na bilis. Sa kabila ng nakasaksi ng hindi mabilang na mga henyo sa buong panahon, walang sino man ang makakapantay sa halos kakaibang katangian ni Severin, at ang Anstora ay nagkimkim ng isang malabong pakiramdam na si Severin ay maaaring maging isang mabigat na kalaban. Mukhang kailangan kong gumawa ng maingat na pagpaplano. Taglay ang lakas ng isang tunay na immortal, kaya niyang basagin ang mga hadlang na naghihiwalay sa kaharian ng langit at sa kaharian ng Diablo kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas. Iyon ay magbibigay daan sa kanya upang masira ang mga pintuan ng langit at mabigyan ng pasukan sa lupain. Gayunpaman, ang immortalidad ay hindi lamang ang kanyang layunin. Matapos mapatay ng Green Emperor ng isang beses at mag-iwan lamang ng bakas ng kanyang kaluluwa upang makatakas, ang pag-iral ng Anstora ay biglang nagbago nang magkaroon ng kaguluhan sa magulong espasyo sa labas ng Blue Realm, na nagdulot sa isang mabangis na dayuhang demonyong celestial na masira ang hadlang at makapasok sa Blue Realm. Hinanggad ng demonyong iyon na tunawin ang kabuuan ng Blue Realm at gawing sustansya na kailangan para sa pag-akyat nito. Kalaunan, ang celestial demon na iyon ay naglaho sa mga kamay ng Green Emperor, at ang asensya at dugo nito ay naghalo sa natitirang kaluluwa ng Anstora. Ang pagsasanib ng magkakaibang kapangyarihang iyon ang humubog sa Vanyang anyo. Nang masipsap ang asensya ng dugo ng demonyong celestial, natutunan ng Anstora mula sa mga alaala ng nahulog na demonyo na ito ay nagmula sa kaharian ng Diablo at minsang naghanap ng kanlungan sa isang dayuhang lahi. Nalaman din niya ang pagbagsak ng celestial domain sa tatlong magkakahiwalay na kaharian, bawat isa ay may kanya-kanyang Panginoon. Ang master ng celestial realm ay namatay sa labanan, habang ang devil realm ay nahulog sa ilalim ng pamamahala ng mga dayuhang puwersa. Tanging ang Blue Realm na lamang ang natitira, na ginawang kontinente na may parehong pangalan. Ang paghahati ng Blue Celestial Domain sa tatlo ay nakahadlang sa maayos at komprehensibong pag-unawa sa mga patakaran at landas, na naglilimite sa paglilinang sa maharlikang Celestial. Ang pag-akyat sa maalamat na Celestial Sovereign ay napatunayang halos imposible. Kasabay nito, ang pagiging Realm Master ay nagkaloob ng mga biyaya ng langit at lupa mula sa kahariang iyon. Maaari nilang ihiwalay ang labas ng mundo at magtatag ng koneksyon sa nawasak na Blue Celestial Domain, at ang pag-iisa ng lahat ng tatlong kaharian ay magbabalik sa Blue Celestial Domain noong unang panahon. Ayon sa mga alaala ng Celestial Demon, ang mga sinaunang nilalang sa Celestial Domain ay matagal nang kinatatakutan ang mga dayuhang lahi na sumasakop sa Devil Realm. Nagtayo sila ng dagat bilang isang berendilia upang pigilan ang mga puwersang iyon na makapasok, at kasabay nito, tinatakan nila ang anumang mga lihim at tinakpan ang mga bakas ng Blue Realm. Ang Celestial Demon, na nagngangalang Latera, ay pinalad lamang na matagpuan ang Blue Realm sa pamamagitan ng pagsilip sa ilog ng panahon. Pagkatapos ay hinabol niya ito,
bagamat sa huli ay humantong ito sa kanyang pagkamatay. Dahil sa hindi alam ng Green Emperor, pinili niyang umakyat pagkatapos siyang patayin, kaya hindi sinasadyang sinayang ang isang pagkakataon. Ayon sa haka-haka ni Laterra, ang pagiging Realm Master ay maaaring magpahintulot sa isang tao na direktang maging isang maharlikang celestial. Kapag ang tatlong kaharian ay pinag-isa, ang maharlikang celestial ay maaaring maging soberano ng celestial balang araw. Plano ko na ito sa loob ng libu-libong panahon. Walang sino man ang makakaagaw sa akin ng posisyong ito bilang Realm Master. Bulong ng Anstora at mabilis na naglaho sa pinangyarihan. Sa East Plain, nagpatuloy ang digmaan sa ancestral land ng mga Menzi. Bagamat napansin na ng lahat sa halos lahat ng bahagi ng Blue Realm ang pagkamatay ni Gren, ang labanan sa pagitan ng ilang kalahating immortal sa East Plain ay nakagambala maging sa mga patakaran mismo. Anumang fenomenong naganap sa East Plain dahil sa pagkamatay ni Gren ay hindi rin gaanong malakas dahil ang kawalan ay nanginginig at nanginginig. Walang nakakaalam na nakatakas ang Anstora. Sa gitna ng larangan ng digmaan, tumangala si Severin sa langit pagkatapos makumplito ang kanyang misyon sa paghahanap at pagsadya para sa mga Menzi. Di nagtagal ay nakita niya si Holber at ang iba pa na nahihirapan pa ring pigilan si Xavier, at isang pakiramdam ng paglubog ang nagsimulang manirahan sa kanyang puso. Ang katatagan ni Xavier ay lumampas sa inaasahan ng lahat, dahil nagawa niyang ipagtanggol ang 4 na kalahating immortal sa labanang iyon. Walang kapangyarihan si Severin na makialam, dahil isa lamang siyang level 7 Supreme Paragon. Gayunpaman, bigla na lamang may ideyang tumama kay Severin na parang kidlat. Teka lang, nasa katawan ko pa ang natitirang kapangyarihan ng Celestial Peach. Kung makakarating ako sa level 8 Supreme Paragon, matutulungan ko sila kasama ang Green Emperor Pagoda. Hindi nagaksaya ng oras, agad niyang sinabi kay Carson. Maaari mo ba akong bantayan kahit sandali lang? Alam ni Carson ang plano ni Severin at same time na tumango. Maaasahan mo ako. Ibinaling ni Severin ang kanyang atensyon at mabilis na nag-cross ang kanyang mga paa. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang tableta para sa ika-9 na baitang mula sa kanyang mga gamit at agad itong ininom. Ang asensya ng tableta ay sumiklab sa kanya, sumanib sa natitirang kapangyarihan ng Celestial Peach hanggang sa isang biglaang pagsabog ng enerhiya ang naganap sa katawan ni Severin. Sa loob ng kanyang panloob na mundo, ang mga ulap ay pumailan lang kasama ng mystical na enerhiya at lilang ambon. Ang napakalaking mana sa loob niya ay naganyong isang banal na palakol at walang humpay na sinalakay ang mga hadlang ng kanyang panloob na mundo. Ang magulong enerhiya na lampas sa mga hadlang na iyon ay nasira, na nagbukas ng daan para sa isang bagong lugar na maitatag. Ang kanyang panloob na mundo ay mabilis na lumawak ng lampas sa dating 500,000 milyang limitasyon nito sa bilis na napapansin ng hubad na mata. Hindi mabilang na mga elemento ang bumuo ng mga banal na haligi na sumusuporta sa kalangitan at nagbibigay ng katatagan sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, ang aura ni Severin ay lalong pumailang-lang, at ang kanyang banal na liwanag ay tumindi. Sa isang iglap, naramdaman ni Severin ang mga kid nang nagbubuklod sa kanya sa level 7 Supreme Paragon na nabasag. Ang 3,000 mga patakaran sa loob ng kanyang panloob na kaharian ay umalangaw ng may pagkakaisa, na parang nagsasaya sa kanyang paglaya. Sa sumunod na sandali, ang aura ng isang level 8 Supreme Paragon ay dumagsa sa kanyang katawan, na nakakuha ng atensyon ng lahat sa larangan ng digmaan. Si Kugan, pinuno ng mga Berk, ay namangha sa nakuhang pambihirang tagumpay ni Severin at naniwala na isa siyang kababalaghan na pinapaboren ng kalangitan. Samantala, ang matandang anyo ni Hepman ay may gulat na ekspresyon at halatang nabigla sa nakita. Matapos makaabot sa tagumpay, pinagtibay ni Severin ang kanyang bagong tagumpay sa loob ng maikling sandali bago umalis sa kanyang meditative state. Pagkatapos ay inilunsad niya ang kanyang sarili sa bilis ng kidlat, dala ang Green Emperor Pagoda, na nagniningning sa napakaraming mga patakaran at banal na liwanag. Nang pumailang lang ng ilang libong metro ang taas, inihagis ni Severin ang pagoda pasulong. Sugod. Utos niya. Lumawak ang maliit na pagoda sa bilis ng kidlat at sumugod ng may napakalaking lakas. Sinamantala ang pagkakataong nakaiwas si Xavier sa atake ni Holber, at malakas na tinamaan ng pagoda ang likod ni Xavier, na nagpawala ng kulay sa kanyang mukha at nagdulot ng pagsusuka ng dugo.